Ano po ba itong temporary protection order, sir? Iba ho, Mm. yan ay isang relief na binigay ng korte in response to a petition. Final ito ng grupo ng KOCJ noong noong June 27 pa. Mm. Hinihingi nila sa korte na nangangamba sila na yung kanilang life, liberty, or security is violated or being or threatened with violation by official acts of government. Ito nga, kasi nga napapabalita na noon na nagtatago si Pastor Kibuloy sa kanyang compound. Mm. So inunahan na nila. So June 27 pa ho ito, hindi lang Mm. matagal lang yung, so siguro noon nakikita ng korte o kaya kulang pa ng ebidensya o may proseso pa, medyo mabagal dapat kasi yan kaagad. Mm. Hindi issue. It was only yesterday na nag-issue. Pero ilinaw ho natin yan, that is only a relief to protect the life, liberty, and security of the petitioners. Hindi ho si Pastor Kibuloy ang nag-petition dyan. At hindi yan, it does not quash the validly issued warrants of arrest ng RTC Davao at saka RTC Pasig. I Kasama na rin warrant of see. arrest na inutos ng Senado. These are all outstanding warrants of arrest that are validly issued. So, trabaho pa rin ng PNP, ipatupad yan. Okay. Ngayon, dahil nagkakagirian, di ba, nagsusunog ng mga goma doon, nagkakapatuhan, nagkakatulakan. Ngayon, biglang naisip nung judge na nasa kanya pa nung June 20, ba ngayon may nakikita siya. Sabi niya, cease and desist from committing acts or omission that threaten the life, liberty, or security of the petitioners. Yung mga estudyante, yung mga empleyado, yung mga opisyal. At nagdagdag din, yung mga barikada, tanggalin nyo yan para makapasok labas yung mga tao. Yun ang gagawin ng kapulisan. Di ba? Opo. Tatanggalin ang pasukin sila, huwag ilang saktan, huwag takot-takutin. Pero, tuloy pa rin paghahanap nila kay Pastor Kibuloy. Yan, hindi naman yan utos ng RTC Davao once 15 na yung dalawang warrants of arrest issued by RTC Davao and Pasig hindi nasusundin. Wala din siya jurisdiction na gawin yan kasi co-equal niya yan, court. Plus meron din yung Senado, di ba? Dahil Yes. sa sumisayon. Opo. So, hindi naman natin mabiblame ang PNP na ituloy pa rin nila ang paghahanap kay Pastor Kibuloy. Ngayon nga lang, may caution na sa kanila na siguraduhin nyo huwag nyong i-threaten o i-violate yung life, liberty, or security ng mga ibang tao na wala namang kinalaman dun sa kaso. So, that's clear. No? The decisions are clear by themselves. So, the PNP will be guided. Pero, sa ating tingin, hindi ho naman na-quash yung mga outstanding warrants of arrest. Kaya tuloy pa rin ang paghahanap sa kanya. So malinaw, sir, na hindi obligado ang mga miyembro ng Philippine National Police na umalis dun sa compound ng KOJC. So okay. Hindi ho. Okay. Hindi ho. Kasi naman hindi ho naman yan unlawful act. Yung magsaserve ng warrant, it's a duty. It's a responsibility. Yes. Pag hindi mo iserve yan, yun ang unlawful. Kinakailangan ngayon may caution na siguraduhin nyo, wag nyo i-violate or i-threaten with violation of life, liberty, or security ng mga ibang tao dyan. Di naman problema yun. Dapat ganun naman yan. Kahit wala yung rito amparo, dapat ganun talaga. Kasi yung rules and procedure and jurisprudence sa service of the warrant of arrest, malinaw naman. Reasonable force lang ang gagamitin at ituloy-tuloy ang pag-search o pag-aaresto hanggat ma-aresto siya.